Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? Warning shot, muntik na, buti nagpaliwanag. China, iyak, nagpanik, no? Kabado din pala tong China. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Melbs Castle. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Melbs Castle, nandiyan po sa ibaba ang full video link. At kung kayo naman po ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-like na rin po ang ating video ngayon para mas maisuggest ito ni YouTube at mas maraming makapanood ng ating video ngayon. Okay, so ating alamin mga kababayan, no, Philippine Air Force, no, di umano, sinundan po itong monster ship ng China, no, at alamin natin ang balitang yan. Okay, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. Nagpapanik rin pala ang China, ano? Aakalain mo kasing malaaksyong pelikula ang pagpapalpad ng FA-15 ng Philippine Air Force at F-16 fighter jet ng US Air Force. Dito para intercept ang Chinese aircraft carrier na dumaan sa Luzon Strait. Muntikan na ring mag-warning shot ang F-16 fighter jet. Kaso ayun, nagpaliwanag naman agad sa radio challenge ang Chinese aircraft carrier. Right of innocent passage lang raw. Depensa at pagdadahilan niya ng People's Liberation Army Navy. Okay, so yan yung isa sa mga dinadahilan nila mga kababayan, no. Innocent passage lang po, no. Okay, so sa ruling po sa international law, po pwede po yun, no? Base po sa international law, yung innocent passage po pwede po yun mga kababayan. Pero ang nangyayari po dito sa atin, no? Ngayon, pagka Pilipinas po, no, ang nandyan sa teritoryo natin, no, hindi nila sinasabing innocent passage dahil sa atin po yan. No, wala tayong innocent passage na ganyan. Pero yung China mga kababayan, no, dinadahilan po yan. Yan po yung ginagamit nila, no, yung innocent passage na yan. Kaya po sila minsan ay nakikita natin sa Mindanao part, no, sa southern part ng Pilipinas, diyan po sa Mindanao. Okay, at sa iba't ibang parte ng Pilipinas na kung saan nakakadaan po sila. At yan po yung kanilang idinadahilan. No, yan pong innocent passage na yan, yan po mga kababayan, no, sinasamantala po nila yan. Hindi po natin alam minsan kung totoo ba, no, na innocent passage yung kanilang dahilan. No, o nag-oobserba na sila o pumupwesto na sila mga kababayan o pinapalibutan tayo or baka naman tinatakot na po, no, yung ating mga mamamayan. Posible po, no, yung isang dahilan, no, yung pananakot, no, para ipakita po sa sambayan ng Pilipino na kami makakapasok kami sa inyo. Makakadaan kami sa inyo, no? Kasi ganito mga kababayan, no, hindi tayo makakapunta sa kanila. Napakalayo kasi, no? Pagka pinuntahan natin yung teritoryo nila, talagang gulo po yan. Kaya po ang ginawa nila, inilayo nila yung kanilang territorial claim. No, kaya ang dinadahilan nila is yung kanilang historical claim. Okay, so Pilipinas may historical claim din naman. Pero hindi po yan kinikilala ng China at hindi rin po yan kinikilala ng Pilipinas. Yung historical claim ng China, yan 10-dash line. Actually, hindi lang po Pilipinas, buong mundo ang hindi po kumikilala, no, diyan po sa imaginary 10-dash line ng China. Imaginary lang po nila yan. No, wala pong basehan. Okay, so sa kaalaman po ng mga kababayan natin, no, wala pong basehan. Yan pong 10-dash line ng China na yan. No? Puro ano lang po yan. Imahinasyon lang po nila, di ba? Kaya po, mga kababayan, yung ginagawa ng China na yan, illegal po. Lahat ng kanilang pag-claim dyan sa South China Sea ay illegal po yan, mga kababayan. Wala pong legal, no, sa kanilang claim na sinasabi. Illegal po lahat yan. Kaya marami silang nakakalaban. Niniwala naman ang US Air Force dito. Wala namang kasing bit-bit na fighter jet ang China sa kanilang dock ng higanting barko. Mga nakatago ito. Kalaunan lumayo sa rin to sa Luzon Strait at lumayo patungong South China. Under UNCLOS, either through freedom of navigation or rights of innocent passage, rest assured the Philippine Navy and the armed forces will continue monitoring the vast expanse of our maritime domain. On the report of the Chinese aircraft carrier and the monster ship of the Coast Guard, the Philippine Navy monitors
our maritime domain. We are aware of them. Lahat ng napapadaan sa West Philippine Sea niraradyohan. Kaya Napansin nyo ba mga kababayan, itinapat nila no, yung pagpapatrol ng kanilang aircraft carrier doon po no, sa timing no, na meron pong training, ito pong Philippine Air Force at US Air Force. No, itiniming nila yan, mga kababayan. Ganyan sila, ang galing nila sa timing. Sasabihin na naman nila, nagkataon lang na merong na nagpapatrolya yung aming aircraft carrier dyan. Napakagaling ng China sa timing, no? Lahat na lang nagkakataon, mga kababayan, sa kanilang mga ginagawa. No, lahat. No, timing 'yan. Noong panahon na meron tayong maritime exercise, 'di ba? Diyan sa West Philippine Sea kasama yung ibang bansa, no? Timing din, no, yung exercise ng kanilang PLA Navy. Di ba? Tempo, ang galing. Ang galing nila tumiming. sa nagsasabing walang ginagawa ang militar, makinig kayo. 24/7 raw na nakamonitor sa lahat ng naglalabas-pasok at winawarningan ito. Kakaiba lang talaga ang pagpasok ng aircraft carrier ng China, kaya nagpalipad rin ang US Air Force ng kanilang fighter jet. Some of them reply, some of them do not. But I would like to emphasize, these are not only Chinese PLA Navy ships that we challenge. All ships, to include commercial vessels that transit through our sea lanes of communications, our choke points, are regularly challenged. Bukod sa pagpapalayas ng aircraft carrier ng China, unti-unti na ring nauubos ang lahat ng barko ng mga Chinese. Bakit kaya? Mapa-Chinese Coast Guard kasi at Chinese Maritime Militia nagsisialisan na ulit. Pero for sure, babalik ang mga yan. Sigurado Di pa rin yan. naman malaman kung anong dahilan. Pero baka raw sa nagaganap na pag-uusap ng DFA at Chinese Foreign Ministry. Want to speculate on the reduction? Suffice it to say, we have monitored a reduction on a week-to-week basis of our monitoring. For whatever reason, this will be subject to further assessment. Our sovereignty and sovereign rights belong solely to the Philippines, manifested by the actions of the government. We can do anything that we wish to within our exclusive economic zone. Whatever we do, that is the right of the government of the country. Okay. I'm not saying that we are building anything on Sabina Shoal. Nanawagan naman ang Vatican City kay Pangulong Bongbong Marcos. Peace not war. Alam naman natin madugo ang mangyayari pag nagkaroon ng gulo. Gawan raw ng paraan ni PBBM na hindi tayo humantong na doon. Okay, so eto mga kababayan, medyo hindi ako sang-ayon dito no, sa binitawan. Well, kanya-kanya tayong opinion. No? Pero kung tayo ang sisitahin, mga kababayan, no, nasasabihin nga, peace not war, okay? Sasabihin na gawa ng paraan ng Pilipinas no, na magkasundo, na hindi humantong sa magulo o madugong digmaan. Diba? Parang hindi ata Pilipinas, yun dapat sabihan po ng ganyan. Kundi China. Okay? So, China ang nakikita natin gumagawa ng agresibong hakbang. China yung nanghaharas. China yung nangunguha o nananakop ng territorial waters ng Pilipinas. China yung nagpo-post ng threat sa ating soberanya. China ang nagpo-post ng threat, no? Diyan po sa kapayapaan sa South China Sea. Okay? China ang nanggugulo sa iba't ibang panig ng mundo, no? Iba't ibang bansa, di ba? Diyan sa India, di ba? Myanmar, Malaysia, Japan, di ba? Taiwan. China ang gumagawa ng mga ganyang hakbang, hindi po Pilipinas. No? Kung sasabihin po na Pilipinas ang gumawa ng hakbang para masaayos po to, Pilipinas gumagawa ng hakbang, puro nga tayo diplomatic protest. No? Hindi nga tayo lumalaban ng talagang basagan ng basagan eh, di ba? Kung gusto natin ng gulo, matagal na, mga kababayan. Matagal nang ginawa ng gobyerno natin yan. Diba? Pero hindi ginagawa ng Pilipinas dahil alam natin, no? At sumusunod tayo sa international law. Okay? So, pakinggan natin itong naging pahayag na to, mga kababayan. It's quite clear we
in such circumstances, such situations of conflict, whatever they are, first of all, that every effort must be made that any differences, conflicts are resolved peacefully, encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue those that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. With the best interest of all involved, mga kababayan. Best interest naman no, yung ginagawa ng Pilipinas. No, para sa lahat. Para hindi magkaroon ng malaking digmaan, para hindi magkaroon ng malaking gulo, no, ng gera. Diba? Diplomatic protest pa rin. Diba? Nakipag-usap pa rin tayo sa China. Naka-schedule pa rin tayo na pakikipag-usap sa China. Okay? So lahat ginagawa ng Pilipinas para madaan sa mapayapang pag-uusap, no? Para sa ma-resolba ng mapayapa yung problema diyan sa West Philippine Sea. No? Pilipinas, mga kababayan, ang gumagawa ng paraan para hindi magkaroon ng malaking digmaan. Okay, so kayo anong masasabi ninyo at opinion ninyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.